Good day to everyone. Our topic is about the Father's love. Sino po dito ang kulang sa pagmamahal ng isang ama? Normally, meron pong hindi magandang epekto ito sa isang anak o sa mga anak. Pero sa oras po ito ay nais kong ibahagi naman sa inyo yung katotohanan tungkol sa pag-ibig ng isang ama para sa kanyang mga anak na kulang sa kanya o nagkamali sa kanya. Ito po yung puso ng isang ama na tumutukoy sa pagmamahal ng isang Diyos, ng ating Diyos, para sa sino mang lumalapit sa Kanya at nagpapakumbaba, nagsisisi sa Kanyang mga kasalanan. Luke chapter 15 is about the parable of the lost and found. Kunento po dito ni Dr. Lucas na kung saan siya po ang sumulat nito, ang tungkol po doon sa the parable of the lost coin, the parable of the lost sheep, and the parable of the lost son. For me, this is the parable of the loving father. Kasi maaring ang naging highlight dito ay yung tinatawag nating the parable of the lost son or the prodigal son para ma-highlight yung lalim at lawak ng pag-ibig ng isang ama para sa kanyang anak o mga anak. At pinakita dito ni Lucas na ang kanyang audience. Sino bang audience ni Jesus? Bakit siya nagkwento about lost and found parable? Yung mga Pharisees, yung mga lawmakers, na kung saan ay nagbulong-bulungan. At sabi nga bakit wini-welcome ni Jesus yung mga tax collectors, yung mga sinners, which is actually nung oras na yon ay kasama ni Jesus. At dahil dito, narinig ni Jesus yung bulong-bulungan na yon, kaya nagkwento siya. Sabi niya ganon, meron isang ama na meron dalawang anak. At doon nagsimula yon. At tignan po natin, na kung saan ito po ay magiging malalim at mayroon pong mas magandang turo na may bibigay sa atin. Sino ba ang tinutukoy ni Jesus na older son? Sino naman yung younger son? At paano natin i-handle yung ganong klase ng emosyon na ating nararamdaman? Okay. Yung pong kwentong ito, this is all about the truths of God's love. Yung pong katotohanan. And remember this, if we truly understand, if we really know God in a very personal way, naniniwala po ako na yung pong katotohanan na yun magpapalaya sa atin doon po sa maling klase ng pag-ibig na alam natin. The Bible says the truth will set us free. The truth will set us free. Amen. So, tignan po natin, ano yung ginawa nung younger son muna, sa kanyang ama? Ano yung karanasan na yon para makita natin yung naging reaction o yung response ng ama dito sa kanyang alibughong anak, the prodigal son. There are 7 experiences of the two sons, the older and the younger. Pero yung younger muna ang ating maging focus, na nagpapatunay tungkol sa katapatan ng pag-ibig ng isang ama. Number 1 is, makikita natin dito yung rebellion, yung pagre-rebelde nung nakababata niyang anak. Anong ginawa nung anak na kung saan ay masasabi natin nasaktan yung ama bilang ama? Dahil ang sabi pong ganun dito, the younger son said to his father, "Father, give me my share. Give me my share of the estate." And the Bible says, so he, yung tatay, he divided his property between them. Ito po ay kawalang respeto sa kanyang ama. Bakit? Kinukuha niya yung kayamanan o yung part ng kanyang mamanahin na buhay pang kanyang ama. Normally, binibigay po yung kayamanan na yon kapag patay na ang kanyang magulang o ang kanyang ama. Pero sa kwento pong ito, ay nakita po natin, pinakita ni Dr. Lucas yung pagiging arrogant, yung pagiging immature, yung pagiging irresponsableng anak
na hindi nagpapahalaga sa damdamin niya o damdamin ng isang ama sa kanya. So, dito pa lang ay hindi niya na pinahalagahan ang ama niya bilang head of the family. At makikita rin natin dito yung kanyang pagiging selfish na give me my share of the estate. Pero makita natin dito na natanggap niya at binigay ng ama yung parte ng kanyang kayamanan. Alam natin na ang Diyos, God created us with this gift of choice or the free will. At hindi tayo dinadrag ng Lord, kinokontrol ng Lord. Kaya itong amang ito ay binigay kung ano yung gusto ng kanyang anak. This is the respect of God's love. Ang Diyos po ay nagbibigay ng respeto maging sa kanyang mga anak. Now, the first truth, ano yung katotohanan na kahit sabihin natin nagrebelde ang kanyang anak, ano naging puso ng ama, Ano naging puso ng ama tungkol sa naging behavior, naging attitude nung anak sa kanya? First is, he is a respecting father. He is a respecting father. Kaya nga sabi ganun, so he divided his property between them. He respect his will, he respect his way. Yung paraan, yung kalooban ng kanyang anak ay nirespeto niya. Binigay niya. Kung gusto niya maglayas, kung anong gusto niya, binigay ng ama. Alam niyo po, sabi po ni Moses, honor your father and your mother. Kung gusto natin mabuhay ng matagal, igalang natin ang ating mga magulang. Kasi ito po ang kalooban ng Diyos. Ito po ang kalooban ng Diyos. Kaya nga po ang tanong, naniniwala ba kayo na ang Diyos na lumalarawan o inilalarawan ng Ama na tinutukoy natin ay marespetong Diyos? Alam natin yan. Hindi po tayo dinadrag ng Diyos sa isang desisyon, sa isang sitwasyon na labag sa ating kalooban. Kaya makikita po natin dito, ang Diyos po ay hindi nangungontrol ng ating kalooban. Pangalawa, after rebellion, we see the ruin. Kapag yung pride po nanguna sa atin, kapahamakan po ang dulot nito. At kung di po natin babantayan ang ating mga puso sa ating mga desisyon, pwede po tayong mapahamak. At ito po yung nangyari dito sa younger son, yung nakakabatang anak. Yung kapahamakan, yung kasiraan niya, yung damage, yung sufferings na dinanas niya. So, siya ay nagpakalayo-layo at yung kayamanan na nakuha niya sa kanyang ama ay winaldas niya, inom dito, sugal dito, at mga prostitutes hanggang sa naubos ang lakas at kapangyarihan ng kanyang kayamanan. At nung wala na siyang makain, gutom na siya, kahit na pagkain ng baboy ay gusto niyang kainin. Nag-apply siya ng trabaho doon sa isang farmer at siya'y tinanggap at dinala siya doon sa kanyang babuyan. At sa Biblia, ang baboy ay dinideklarang unclean animal at hindi rin nga ito pwedeng i-offer as a sacrifice. Kaya maging yung pagkain ng baboy ay dinideclare na marumi din. Pero dito sa anak na to, hindi niya na alam kung anong malinis at ang marumi. Yun na ang naging epekto sa kanyang emosyon at sa kanyang isip. Hindi niya na rin alam kung anong mali at tama. Yun ang nagagawa ng kasalanan sa ating isip, sa ating puso. Parang anay na unti-unting sumisira. Para ba ang ganda-ganda ng bahay na to, pero sa likod niyan, puro anay na sumisira ng buong bahay. Kaya yun ang babantayan natin sa ating mga puso, sa ating mga isip, tulad ng anak na ito. Kaya nga, yung pagre-rebelde niya sa kanyang ama, ang nagbigay ng
hindi magandang epekto para sa kanyang desisyon at sa kanyang emosyon. At minsan inaalaw ng Diyos na mangyari to. Tignan natin yung mga crutches na kanyang sinasandalan, yung mga saklay na yun, ay unti-unting tinanggal ng Diyos at nakita niya na lang ang kanyang sarili na wala na. Wala na siyang maasahan. Yung mga kaibigan niya na kanyang nilibre, pinainom, kasama niya sa kasiyahan, kaligayahan, iniwan na siya. At inalaw ito ng Diyos para siya ay maging malungkot. Merong kalungkutan na naglalayo sa atin sa Diyos, pero merong kalungkutan na naglalapit sa atin sa Diyos. This is the discipline of God's love. Part ng pagdidisiplina ng Panginoon kasi mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Yung kasalanan ang naglalayo sa atin sa puso ng Diyos. Yung kasalanan ang naglalayo sa atin sa pamilya natin. Yung pagiging makasarili ang naglalayo sa atin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapatiran, sa ating pangarap, sa ating ambisyon. At yun ang dadala sa atin doon sa kapahamakan. Sabi nga gano'n ni Haring Solomon, good judgment will favor the righteous. But the way of the unfaithful leads to destruction. Leads to destruction. So the second truth about the love of the Father is, He is a retrieving Father. Siya yung mapagpatawad na Diyos. Siya yung mapagpatawad na Ama. Siya yung kaya maghintay. Just imagine, iniwan niya yung tatay niya, iniwan niya yung bahay nila. Siguro marahil di makatulog yung ama. Ano kaya nangyayari sa anak ko? Siguro marahil umiiyak siya. Siguro marahil umagang-umaga gising siya at ando doon siya sa harap ng bahay nila nakaupo at nag-aabang sa pagbabalik ng kanyang ama, na handa siyang tanggapin muli kung bumalik ang kanyang ama, kung bumalik ang kanyang anak, kung bumalik ang kanyang anak. Kaya nga, ang kasalanan ay babantayan natin sa ating puso. Sabi nga ni David, Lord, guard my heart that I may not sin against Thee. Meron pong isang ship, meron pong isang tupa sa New Zealand. Ang pangalan niya po ay Shrek. Siya ay, actually every year, sila ay may shearing o ginugupitan sila every year. Kaya lang itong si Shrek, laging tinatawag na runaway ship. So, tumakas siya at nagpalipat-lipat siya ng kuweba sa New Zealand for 6 years. At nung siya ay natagpuan, makita ninyo sa slide, ay ang bigat na ng kanyang buhok at umabot ito sa tinatawag natin 60 pounds. At kung titignan, napakaraming klase ng damit na ang pwedeng magawa nung buhok na yon mula dito kay Shrek. At ang dami ring garapata na kung saan ito'y nagsasak sa kanyang dugo at yun yung nagpapahina sa kanya. Yung mga insects, yung mga bagay na kung saan ay naging bunga dahil sa kanyang pagre-rebelde sa kanyang amo, sa may-ari sa kanya. Kaya nung natagpuan siya, makita natin na siya ginupitan at naging puti siya. Maputi, no? At yung kabigatan ay nawala sa kanya. Naging magaang kanyang pakiramdam, pinaliguan siya, ginamot siya, at unti-unti nawala yung mga garapata sa kanyang katawan. Ganun ang kasalanan sa atin. Pag tayo ay palayo ng palayo, tumatakas tayo sa presensya ng Diyos, ano doon yung kabigatan sa ating puso. Ano doon na hindi mo nakakilala ang sarili mo. Ano doon na kung saan tatandaan natin to, kapag tayo ay lumayo sa Diyos, darating yung panahon, hindi lang sa Diyos, kundi sa ating pamilya, maging sa sarili rin natin, hindi na rin natin ito kilala. Kaya ako naniniwala na inaalaw ito ng Diyos sa ating buhay for us to learn. Sometimes, the Bible says in Revelation, Behold, I knock at the door. I knock.
Pero kapag hindi pa rin natin narinig yung boses ng Diyos, yung katok ng Diyos sa ating puso, lalo na kapag tayo nagkakasala, nagkakamali, behold, I bomb the door. Iba na ang gagamitin ng Diyos, hindi na katok. He will bomb the door of our heart. Kaya nga tatandaan natin, God always move with a purpose, and He will surely be for our own goods. It will always be for our own goods. So after the rebellion, the ruin, and the third is repentance, pagsisisi. Nung na-realize na nung anak, kung ano yung kailangan niya, na lahat ng bagay pala ay lilipas, ang kailangan niya ay bumalik sa kanyang ama. Sabing ganon, humiliated. Bakit? Kasi yung karanasan niya, na mag-alaga ng baboy, mawala ng kayamanan, naubos ito sa kalayawan niya, at pati yung pagkain ng baboy ay kakainin niya rin. So, humiliated, the son finally realized. Sa ibang version, and when he came to his proper senses, sa kanyang katinuan, doon niya naalala. Sabi niya ganon, why am I here? Why am I here dying? Bakit kailangan kong mamatay? Bakit ko kailangan kumain ng pagkain ng baboy? Samantalang sa bahay ng aking ama, marami kaming trabahador doon na kumakain. At sobra pa ang pagkain sa bahay ng aking ama. Kaya sabi niya ganon, I want to go back to the house of my father. Gusto niyang bumalik. At sasabihin niya, Father, I have wronged against you. Nagkasala ako sa iyo. I have sinned against you. I will never be worthy to be called your son. Please, Father, just treat me as one of your employees. Yun ang kanya sasabihin, inisip niya na. From head faith, gusto niyang gawin yon, at yun ay tinatawag natin heart faith. Heart faith. This is the realization of God's love. Tuturuan tayo ng Diyos na ma-realize natin kung ano yung kulang, at may kukumpare natin dito yung pag-ibig ng Diyos. So the third truth about God's love or the Father's love, He is a responsible Father. Kasi ganon, sinabi kanina, na naisip niya sa bahay, sa tahanan ng kanyang ama. Naisip niya kung gaano ka-responsible ang kanyang ama dahil maging sa kanyang mga empleyado, sa kanilang mga trabahador, hindi nagkukulang ng pagkain. Kung sa kanilang mga empleyado, ganon ang treatment ng kanyang ama, alam niya, maging sa kanya rin, kahit nagkulang at nagkamali at lumayas siya sa kanyang pagbabalik, hindi siya pababayaan ng kanyang ama. Kasi alam niya sa karanasan, sa kanilang relasyon, na ang kanyang ama ay napaka-responsableng ama. Gayun din sa atin. Saan ka pa lalapit? Saan ka pa pupunta? Sabi yung gano'n, no, tinanong ni Jesus si Pedro, ikaw rin ba aalis? Ang sagot ni Pedro, saan pa ako pupunta? Pag naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos at naikumpara mo ang pag-ibig ng Diyos sa ibang pag-ibig na naranasan mo, wala kang ibang ipagmamalaki kundi ang pag-ibig ng Diyos. Kasi ito yung pag-ibig na walang katulad. Ito yung pag-ibig na nagbabago ng buhay. Ito yung pag-ibig na hindi nagtatangi. Ito yung pag-ibig na handa kang tanggapin. Ito yung pag-ibig na kaya kang mahalin, na kaya kang patawarin. Ito yung pag-ibig na kung saan i-build up ka, hindi ka i-condemn. Ito yung pag-ibig na kung saan ay magiging mas malapit ka pa sa Diyos. Ito yung pag-ibig na merong kapayapaan. Ito yung pag-ibig na merong pagbabago ng ating buhay. Sabi ang ganoon ni Pablo, repent therefore and turn back, that your sins may be blotted out. Yun yung makita natin dito sa anak na to, na kahit na gano'n siya karebelde, kahit gano'n na siya nasira, alam niya pa rin kung kanino siya babalik. Kaya nga ang tanong, yung bang pagsisisi natin, merong magandang pabor na maidudulot, magandang resulta maidudulot? Well, of course, God will never reject a person who is really repentant, yung talaga nagsisi sa kanyang mga kasalanan.
Pag nagsisi tayo, meron kang kapayapaan ng isip na kung saan hindi mo kayang bilhin. Ito yung kapayapaan na kahit na nakatira ka lang sa maliit na bahay, ay kaya mong matulog mag-isa. Ito yung kapayapaan na kahit na may problema, kahit pandemic, meron kang kapayapaan ng isip. Number 4, the return. The return of the younger son. The return. After the rebellion, the ruin, repentance, return. Pag naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, babalik ka sa kanyang pag-ibig. Kasi alam mo na yung pag-ibig. Kaya nga, yung anak na ito ay bumalik sa kanilang tahanan. Tapos, at a distance, nakita siya ng kanyang ama na ang suot pulubi. Dahil siya ay ama, alam niya kahit malayo pala, kahit nakatalikod, kahit sa tingin niya ay parang hindi ito, pero alam niya yung lakad, alam niya yung itsura, anak ko ang parating. Kaya nakita niya yung anak niya na paparating, na kahit nasa, sabihin natin, itsurang pulubi. Ang sabi dito ay, siya'y tumakbo. At ito ay inakap niya at hinalik-halikan. Ito yung simbolo ng pagtanggap, tunay na pagtanggap sa kanyang anak na numbalik sa kanya. Kaya sabi nung anak sa kanya, I have sinned against you, and I am not worthy to be called your son. At hindi pa natatapos magsalita yung anak, ang sabi ng ama, the father interrupted, Son, you are home now. Son, you are home now. Nasa tahanan ka na. Ito yung assurance ba? Ito yung pag-ibig na in-express niya sa kanyang anak na wala nang paliwanag. Hindi na niya tinanong ang kanyang anak. Ito yung assurance, ito yung comfort na sabihin natin, pinaramdam niya sa kanyang anak. Yung pagmamahal na yun na, anak, kasama mo na ako. Kasama mo na ako. Yun yung salita na sapat na pakinggan mo para ma-secure ka muli na ikaw ay nasa tahanan na ng ama. Kaya nga sabihin natin, siguro na-surprise yung anak dahil sa kabila ng kanyang pinakita, sa kanyang pagrebelde, sa kanyang walang paggalang sa kanyang ama, tinanggap pa rin siya. Kasi yun yung tunay na pag-ibig ng isang magulang para sa kanyang mga anak. This is the acceptance of God's love. This is the acceptance of God's love. So the fourth truth about the love of the Father, He is a reconciling Father. He brings back His relationship with Him. Alam natin naputol yung relasyon ng ama sa kanyang anak. Pero kahit ang nagkulang at nagkamali yung anak, yung ama mismo ang nagsabi, Son, you are home now. Son, you are home now. Anak. Tinawag niya pa rin anak ang kanyang rebelding anak. You are home now. He brings back his confidence, yung pagtitiwala sa kanyang sarili. Kasi isa yun sa na-damage sa kanya, yung emotion niya, yung isip niya, na maaring nawala na yung tiwala, no? Yung tiwala sa kanyang sarili. At yun yung binalik ng Diyos sa kanya. Binalik ng Ama sa kanya. Yung relasyon at yung pagtitiwala. Kaya nga, ikaw mismo magsasabi, ikaw mismo magtatanong, is He a reconciling Father? Yes. He is a compassionate Father. He always forgives. He is always there for us. And He loves us. Kaya nga, sabi nga sa Isaiah, come now, let us settle the matter. Ano may kasalanan mo? Pag-usapan natin. Says the Lord, though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like as wool. They will be like wool. No? They will be like wool. Kaya nga, ang Panginoon, salita niya, very comforting. Ikaw na yung unfaithful, pero siya kasi laging faithful sa atin. If you confess your sin, He is faithful and just to forgive you. Repent. Then turn to God, that your sins may be wiped out. Number 5, restoration. After reconciling or restoration, or after nung tinatawag nating restoration is, or after reconciling is restoration. Turning to His servants, sabi ganoon ng Ama sa kanyang mga servants, quick
bring the best robe, no? Yung pag sinabi kasing restoration, i-reinstate mo, you will bring him back to his original position. Ibabalik yung kanyang unang kalagayan. Kaya sabi ng ama sa kanyang mga servants, give him the best robe. Bring the ring, the seal of sonship, and I will put it on his finger. Ang ama mismo maglalagay nito. The robe represents dignity and honor. Ito yung nawala doon sa anak eh. Pero nirestore yun ng ama. Yung ring represents authority. Yun yung ninakaw ng kasalanan dito sa anak. Shoes represents freedom. Hindi yung kalayaang gumawa ng kasalanan, kundi yung kalayaan. Hindi ka na nakatanikala sa bisyo, hindi ka na nakatanikala sa laman, kundi malaya ka na gumawa ng tama at mabuti. Kaya ni-reinstate siya nung ama yung anak niya doon sa una niyang kalagayan. And this is the kindness of God's love. So the fifth truth about the love of the Father, He is a restoring Father. He is a restoring Father. Ito yung isang sangkap sa puso ng isang ama na nagmamahal sa kanyang anak, kahit sino man siya o anuman ang kanyang nagawa. He restores your inheritance. He restores your rights. Quick, bring back the best robe and put it on him. Tapos, restores your rights. Kumbaga, dito pala makita natin na totoo yung sabi ng Biblia eh. I will restore to you those years, sa book of Joel, I will restore to you those years that the locust has eaten. Diba? Halimbawa, nag-backslide ka, 1 year, 2 years, yung mga blessings na ninakaw ng diablo because of sin, pag tayo bumalik sa Diyos, nagsisi, ibabalik yon. Maaring feeling mo, na-degrade ka o feeling mo, ang dami mo kaaway. Hindi mo naman kailangan convince ng mga taong ito para batiin ka eh. Isa lang gagawin natin eh. Magsisi tayo, manumbalik tayo sa Diyos, at makikita natin dito kung paano kayo bibindicate ng Panginoon. Kakausapin ng Diyos, isa-isa yung mga taong yon. At ang Diyos mismo ang mag-aayos ng mga bagay na kinakatakutan o gusto nating maayos. Kaya makita natin, ang tanong, babalik pa ba yung mga nawala sa akin? Well, of course, that's the promise of God. Number 6, the rejoicing of the younger son. Rejoicing. So, after restoration is rejoicing. Bakit? Kasi ginawa mo na yung tama. Nagsisi ka na, bumalik ka na sa iyong ama. Let's prepare for a great, the word great feast. And celebrate. Yun yung sinabi rin doon sa the parable of the lost coin, na nawala yung kanyang coins, tapos nahanap niya. Sabi niya sa kanyang mga kaibigan at kapitbahay, celebrate with me, for I have found my lost coin. Yung lost sheep, nung nakita niya ang kanyang tupak, kinarga niya to at inuwi sa bahay, at sinabi niya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kapitbahay at kaibigan, celebrate with me, for I have found my lost sheep. Ito rin. Kaya nga purpose ni Jesus sa mga Pharisees and mga lawmakers ay para ipakita sa kanila na kapag nakatagpaan mo na ang makasalanan, kasi ang tanong bakit siya nakikisalamuha sa mga makasalanan, is the Word of God says Jesus came to seek the lost. Jesus came to give life and have it more abundantly. Yun yung purpose ng Panginoon. Hindi, kasi all of men have sinned eh. Even the righteous, feeling self-righteous sila, they have sinned. They have sinned. Kaya gustong ipakita sa isip ng mga Pharisees na to, na kahit makasalanan ng kasama ni Jesus, ito yung kailangan. Ang doktor dumating para sa mga nangangailangan sa mga may sakit. Ang may sakit ay nangangailangan sa mga doktor. At kailangan ng tao si Jesus. Kaya, for this beloved son of mine was dead, but now he's alive. But now he is alive. Once he was lost, sabing ganon, but now he is found.
He is found. And everyone celebrated with overflowing joy. Kaya nga, ang pag-ibig hindi nangungwenta kung magkano yung magagastos mo doon sa celebration na yon. Hindi porkit nagkamali, hindi ko nagagastusan yan. Hindi. Kasi yung pag-ibig ng Ama sa kanyang anak, walang katulad, walang presyo. So, this is the goodness of God's love. The goodness of God's love. Kaya yung fatted calf, yung mga tupa, yung mga hayop na kinatay, kasama doon sa sangkap ng celebration na yun para ma-express ng Ama ang kanyang pag-ibig sa kanyang anak. So the sixth truth about God's or the Father's love is, He is a rejoicing Father. Isang Ama na marunong magalak. He's a rejoicing Father. For He recognizes His presence. Yung pagdating ng kanyang Ama ay isang pagtanggap para sa kanya. No, kahit nagkamali, ni-recognize yung presence ng kanyang anak. For this son of mine was dead and now is alive. For He rejoices in His presence. Nakikigalak siya doon sa kanyang anak sa pagbabalik loob niya. So, they began to celebrate. So, ganoon din po dapat na maging puso natin. Kung meron pong nagkamali sa church at nanumbalik, let's welcome them with God's love. Kung meron tayong kapatid, pamilya na nagkamali, naglayas, at nanumbalik, humingi ng tawad, give them another chance. For our God is a God of so many chances. Kaya ang Panginoon, ang tanong ba, siya ba ay masaya kapag may nanumbalik? Well, of course. Thousands of angels sa langit ay nagdiriwang. Isang kaluluwa lang ang lumapit sa Diyos. Ngayon yung number 7, ito naman yung focus dito doon sa older son, older brother. Akala niya hindi siya nagkamali. Ito yung older brother syndromes, yung merong resentment, yung galit ka dahil feeling mo injustice yung ginawa ng ama mo sa'yo dahil sinelebrate ang kanyang pagbabalik. Tapos, ito kasi yung reason nung panganay o yung mas matandang anak no? Doon sa ama. So, makita natin dito sa number 7, yung resentment, no? Resentment nung mas matandang kapatid. Kasi nung narinig niya, galing siya sa bukid, ay merong awitan doon sa bahay nila. Tapos nagtanong siya kung anong nangyari, anong meron doon. Tapos sinabi ng isang servant, dumating, bumalik yung kapatid mo. At dahil doon, na-expose yung puso niya, galit siya dahil bakit niyo patatanggapin ito? Dahil nagkamali na nga, kinuha niya ng kayamanan niya. Bakit niya patatanggapin? No? Pero tingnan natin, ano naging reaction ng ama sa kanya? Ano yung naging reaction? Kasi ito yung kanyang puso, no, doon sa sitwasyon na yun, doon sa panganay o mas matandang anak. Meron siyang resentment, meron siyang unforgiving spirit, pero makita natin dito yung hope, no, yung pag-asa ng ama na gusto niyang iparamdam doon sa kanyang mas matandang anak at gusto niya rin ma-restore yung kanyang mas matandang anak. Hindi lang yung mas batang anak, kundi yung panganay din, yung mas matanda. So, tignan natin ano ang naging puso naman ng ama, the truth about God's love for the older son. He is a reassuring father. Inassure niya yung kanyang mas matandang anak na sabing gano'n nung tatay sa kanya, for he reassures the older son with his words and with his presence, and inassure siya ng pag-ibig niya sa kanyang anak na ito, itong mas matanda. My son, the father said, you are always with me. You are always with me. And everything I have is yours. And everything I have is yours. Kung ano yung meron ako, sa'yo yun. Sa'yo yun. Pinaunawa nung ama doon sa mas matanda na walang mababago. Walang mawawala sa'yo.
andito pa rin ako. Andito pa rin ako. Kaya dito sa mensaheng ito, sino tayo dito sa kwentong ito? Ikaw ba yung mas bunsong anak na nagkamali, na lumayo sa pamilya, lumayo sa Diyos? O ikaw ba yung mas matandang kapatid na merong resentment sa puso, galit, unforgiveness? Mahirap ma-enjoy yung goodness o mahirap ma-enjoy yung family, mahirap natin ma-enjoy yung meron tayo kapag binubulag tayo ng galit. And God is giving us, God is talking to us to come back to Him, to return to Him. At makikita natin na masarap pala magmahal. Yun yung pag-ibig na hindi nagtatangi ng tao. Ito yung pag-ibig na hindi nangungwenta sa pagkukulang ng ibang tao o ng ating kapatid. So nakita natin yung rebellion nung mas batang anak, yung paano siya nasira, no, yung ruin, tapos yung repentance, then after repentance, yung return, and after his return is the restoration, and then after restoration is rejoicing, tapos yung resentment naman doon sa mas matandang anak nakita natin. At doon sa puso ng isang ama nakita natin yung respecting father, yung reprieving father, yung mapagpatawad na ama, responsible, andyan yung pagiging reconciling na talagang it's not about himself, kundi sa kapakanan ng ibang tao, sa kanyang kapaligiran. He is a restoring father, he is a rejoicing father, and he is a reassuring father. Ito yung sangkap sa kabuuan ng puso ng isang ama. And remember this as we conclude, life becomes significant, magiging mahalaga ang buhay natin if we truly know and understand the love of God, the love of our Father. Kapag meron tayong personal na relasyon sa Diyos, sa ating panalangin, sa ating pagbabasa, sa ating karanasan sa Diyos, masasabi mo kung ano ang pag-ibig ng Diyos. Ito ay totoo. Ito yung kabuuan kung ano ka ngayon. Ito yung naging produkto at nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Na nabago ka. Na naging broken ka. Naging mapagkumbaba. At alam ko ang happy ending nito. Alam ko magiging happy ending. Alam ko magiging matagumpay. Bakit? Kasi kasama natin ang Panginoon. Shall we pray? Panginoon, sa oras pong ito, lumalapit kami sa iyo. Maaring gusto mong sumunod sa panalangin ito, maaari ikaw yung nakababatang kapatid o yung nakakatandang kapatid, pwede kang sumunod sa panalangin ito. O Diyos Ama, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa aking mga nagawang kasalanan. Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas. Maghari ka sa aking buhay. Turuan mo akong magpatawad. Turuan mo akong magmahal ng tama. Turuan mo akong magtiwalang muli. Sa pangalan ni Jesus. Amen. O Diyos, sa mga nakinig na mensaheng ito, kung wala ang iyong presensya, kung wala yung Espiritu, wala ito magagawa sa aming mga buhay. Pero nananampalataya ako, Panginoon, na kung saan kapag ando doon ang Espiritu mo, ando doon yung presence mo, meron pong kapayapaan, meron pong pag-ibig, meron pong kaunawaan, meron pong katalinuhan, ando doon po, O Diyos, yung kapangyarihan mo. Bless each one of us, Father God, and seal every word that we have received from you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.